Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, nandito tayo sa farm natin ngayon habang nagkakape and nag-o-observe ng mga pinapatrabaho natin and medyo bumabagyo-bagyo ng konti. Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-importanting topic para sa mga beginners. So, ang topic natin for today is the fastest way to fail in this industry, in this endeavor is to rush. So, ang pinakamabilis para magkamali or para maging failure tayo sa industriya na to ay ang pagmamadali. So, anong ibig sabihin? So, lahat naman tayo dumaan sa ganyan. Kahit ako ay admit, nung baguhan ako, talagang lahat ng bloodline gusto kong hawakan, lahat ng mabalitaan kong nanalo, lahat ng mga idol ko nung sinuunang panahon pa, nung nag-uumpisa pa lang akong mag-research, nung kahit hindi pa ako nag-research, yung mga nabalitaan ko lang na mga magagaling magmanok, parang gusto kong magkaroon ng bloodline nila. And then ito nga, nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng resources at makabili ng mga bloodlines. So nung bumili ako ng mga bloodlines, lahat ng mga idol ko halos binilhan ko. Halos binilhan ko ng mga sikat na nasa industriya ngayon ng mga idol natin. Binilhan ko sila, lahat halos na manok. Kasi nga, syempre may pera ka, kaya mo namang bumili, kaya mo mag-acquire. So, bili dito, bili doon. So, madali lang bumili. Pag baguhan ka, may pera ka, madali lang bumili. Breed lang ng breed. So, ang medyo mahirap kasi tao lang din naman tayo. Meron tayong emosyon, meron tayong reaction sa mga nangyayari sa atin is kapag nag-breed ka ng madami and na-disappoint tayo sa resulta. Pag na-disappoint tayo sa resulta ng isang particular bloodline, ayaw na natin. So, rinse and repeat. Bili na naman ng ibang bloodline. Papalitan na naman ang bloodline. So, kumbaga parang that's one of the longest way para makapag-develop ng maayos na bloodline. So, later on, after 5 years, natuto na rin ako. So, ang bloodline ko dito sa farm, bilang lang kung ano yung mga tingin ko maayos para sa akin, kung ano yung nananalo sa akin, kung ano yung tingin ko na parang may ilalang sa iba. Yun lang ang minsan pag manok mo, ang dami mong grabe rin ang gastos. Ang recording mo, malilito ka na kasi napakahirap. Ang daming markings ng mga manok. Kung ikaw ang nag-maintain ng record, ikaw ang nag-a-assess ng marking. Talagang hindi basta-basta. Napakahirap mag-maintain ng pamilya. So, dito sa akin, ang na-find out ko, minsan kasi, ang dami kong bloodline. So, ite-testing ko na ngayon. Excited mag-testing ng mga laban. So, matesting mo minsan, 3 magkakapatid, 2 magkapatid, puro panalo. So, gusto mo nang padamihin. Next year, 2 na naman, nanalo na naman. Pero ang iba mong bagong bloodline, marami, 5, 6, 8 magkakapatid, hindi naman ganong umi-score. So, unang taon pa lang na-testing mo na, hindi umi-score, parang napadami mo na di ba? So, kumbaga, sayang ng effort. So, ang ginawa ko ngayon, kung ano yung nagpapanalo sa akin, kung ano yung talagang gusto kong bloodline, yun ang inaral ko. So, kumbaga, taon-taon, katulad ng last year, natuklasan ko, itong blue face na male side, binread ko sa lemon na female side, isang pen, 5 babae, isang lalaki, nakapagpalabas ako ng 13 na stag na nilaban namin, 13 na manok, magkakapatid sa pugad, 12 wins, 1 loss. So, yun yung tinatawag kong margin buline. So, ngayon, solid yung data ko. May hard data ako na statistics na talagang ito. Mananalo to. So, I can conclude that specific pen, kasi isa lang ang marking nila, na talagang pasado to sa akin. Maayos to kasi umiscore. Nakapag-champion kami ng isang 7 stag.
nakarating kami ng bakbakan, naging grand finalist kami ng bakbakan gamit ang mga margin bull line natin. So kumbaga, sabi ko wow. So ito na yung pinapadami natin ngayon. Actually, ang dami ko yung palabas, mga 50 lalaki na panlaban sa nasyonal. So uulitin ko ulit. So I really have to test them hard. Ang mga Harold Brown naman natin, ang tatay is 5 times winner. Binread ko last year. Ang mga anak, sa 6 na anak, 5 ang panalo, 1 ang natalo. Ang nanalo na 5, ang isa 2 times winner, halos hindi na nasusugat ng talagang galos-galos lang. So talagang sabi ko, maayos to. Ngayon pinadami ko, may mga 30 na naman akong gray. So kumbaga, I have that hard data. No? So para sa mga baguhan, sa mga beginners, so wag tayo masyadong maging excited kakabili ng bloodline na kung ano-ano, ang dami-dami. So kung ano yung set na bloodline na nagpapanalo sa gusto nating breeder, kunin natin. Halimbawa, Blueface at saka Lemon, 2 trio lang, okay na yun. Paglaruin nyo muna. Kasi sa akin, ganun lalo sa puro, lalo sa mga hatches, hatch grays. So very meticulous ako pagdating sa ganyan. Very, mga talagang kailangan pigain mo sila ng todo. So ako ini-inbred ko muna sila kasi I'm expecting more from them. Kumpara sa mga light fowls, I'm expecting more sa mga dark fowls kaysa sa light fowls. Kasi sa mga light fowls, sa mga dark fowls ako kukuha ng gameness, kukuha ng tapang. So yung pag-test ko ng mga Harold Brown natin, nasubukan ko na talagang very game sila, deep game, talagang kahit na butas-butas ng bituka, laban pa rin. Saka paras yan sila ng tama ng kalaban, pinapatay niya pa rin. So sabi ko, there is something dito sa mga grade na to. So gustong gusto ko sila, kaya pinadami ko sila. So next year, this year naman, marami akong palabas, in-inbreed ko na naman sila, itetesting ko na naman sila. So, kumbaga hindi ako titigil hanggang hindi ko sila nabibiyak ng todo, napipiga ng todo. Kasi kumbaga sa akin, he must possess an extraordinary ability unless ma-prove niya sa akin na karapat dapat siyang pag-aksayan ko ng oras saka pera. Kasi magastos saka mahabang panahon ang ginugugol natin dito sa pagmamanok. So it must be worth it. A certain bloodline must be worth it. So ganun tayo dito, and yun nga, dapat backed up tayo ng hard data. Yung statistics, yung record natin, napaka-importante kung ano ba tayo talaga ang nagpapanalo. So ito naman yung sa mga Earwolf natin over Blueface. So established ko na rin naman ito para sa breeding program ko. Hindi ko naman sinasabi na lahat panalo, kasi may talo din naman, syempre. May mas magaling tayo nakakalaban and minsan masama ang pakiramdam naman o hindi gaanong pointed. So part of the game yan. Part of the game yan. Wala nakaka-perfect yan kasi may human factors So since may human factor, may human error yan, and ang magagawa lang natin is ma-minimize yun, and bahala na ang manok. So kumbaga, once na na-establish natin ang taste and characteristics ng particular na manok, from there mapapaglaruan natin saan ba natin ito pwedeng i-cross. Kasi alam mo na ang main characteristic, alam mo na ang main traits niya. So more or less, may idea ka na kung ano yung magiging performance niya pag pinasok mo sa isang particular bloodline. So, kung halimbawa, may Blueface ako, malakas din umangat, magaling mag-cut ang Blueface ko, so ipapasok ko rin siya sa katulad din niya, Hindi yung parang malayo sa kanya, tignan natin, subukan natin kung ganito, ganyan. Parang sa akin, it doesn't make any sense. So, dapat, before pa lang natin i-breed, medyo sa utak natin, alam natin na nagko-complement na sila. Nagko-complement na. Hindi yung wala pa tayong idea kung anong kalalabasan. So para sa akin, yun yung common sense ng breeding, and yun nga, as a beginner, talagang kailangan bago tayo magpadami, tingnan muna natin kailangan kumbinsido tayo na talagang ito na yung manok na gusto ko, ito na yung hinahanap ko. So depende kung anong objective. Kung objective natin magbenta, gwapo lang, hindi tayo naglalaban, so ito yung manok na to, gwapo to, pwede to sa mga buyer natin online, wala namang problema doon. So ang importante lang para sa akin, ma-achieve natin kung ano yung goal na gusto natin, kaya natin pinasok ang industriya na to, So yun lang naman. So kailangan makapag-create tayo ng particular na standards na para sa atin that will supplement or that will help us get our objective. Ang iba kasi sa atin, nagbe-breed tayo,
para makagawa ng sarili nating linyada, makagawa ng history, makagawa ng guhit ng kasaysayan sa industriya. So wala namang problema yon. So para magawa natin yon, we really have to learn who has been there. What are the things that he did? What does it takes to become one? So kumbaga ganun lang naman. Kumbaga in short, you have to really find a mentor na nanggaling na doon, nagawa na. So ganun lang, mas magiging madali ang pag achieve ng objective natin. Kasi ako naman kwento ko ulit sa inyo, when I was starting, inaaral ko talaga sila. Yung labanan, sabi ko nga sa Araneta noon, nanonood pa ako ng mga DVD, kung naalala nyo, bago pa ang VCD pa, nasa abroad pa ako, nagpapadala ako ng mga VCD papunta sa abroad galing dito sa Pinas, pinapanood ko yung mga issue na yung mga laban ng World Slasher Cup, and then consistent, na parang sabi ko, parang nakukulangan ako, there's something missing. So pag uwi ko galing abroad, pupunta naman ako sa Araneta, nanonood ako ng mga laban, sabi ko, pag may mga manok naman lilipad, posibleng manalo dito. So, pag may nakagawa ng manok na ganun, posibleng manalo dito. So, dala-dala ko ang prinsipyo, dala-dala ko ang konsepto na yun hanggang sa nag-breed ako, na yun nga, nakagawa tayo ng manok na lumilipad talaga, which is yung mga Airwolf natin, na nakapagpa-solo champion ng January 2025 sa team ng The Shipper. And then until now naman, ginagamit natin sa istagan, sa mga sarili nating laban, paunti-unti, kasi unti-unti ko nang tinatransition ang organic group ko, or yung team ko sa Bicol, na sila na mag-handle ng laban sa Manila. So unti-unti, hindi naman natin pwedeng biglain yan, dahil alam naman nating lahat na unang-una, kailangan ng logistics, kailangan i-transfer mo ang buong sistema mo sa Manila pag maglalaban ka. So hindi lang basta-basta maglalaban, madali lang sabihin yon, pero may logistics, may mga tao tayo, may facilities tayo na kailangan ilipat, lahat-lahat So anyway, so ganun yung nangyari. So tayo rin as a beginner, ano ba yung gusto natin mangyari? Gusto natin sumikat, gusto nating manalo, gusto natin matalino manok natin, magaling. So kumbaga, you have to be very specific in your mind kung anong gusto mo, and the rest will follow. Ika nga. So you have to be very specific. So I hope nakapag-share ako sa inyo ng konting kaalaman sa mga kapwa natin sa bungero, sa mga baguhan. Ayan, sana kapulutan nyo ng aral itong mga kinukwento ko sa ngayon. So maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.